Sa kabila ng kaliwat kanang pangbabatikos at tila pamumulitika ng mga kumakalaban kay Vice President Sara Duterte, nabatid ng ilan sa ating mga kababayan na tila patindi ng patindi ang paninira kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga taga-ibang bansa sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Japanese Ambassador Indo Kazuya nag-courtesy call sa tanggapan ng Office of the Vice President at pinagtibay ang suporta ng Japan para sa mga pagsisikap na kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. Pero kailan lamang September 17, 2024, nag-courtesy call si Japanese Ambassador Indo Kazuya sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kung saan nagpalitan ng pananaw tungkol sa relasyong bilateral ng Japan at Pilipinas at suporta ng Japan sa rehiyon ng Mindanao. Pasalamat din si Ambassador Indo kay Vice President Sara Duterte sa pagdalo ng seremonya of accession to the throne of Emperor noong 2019 at sa state funeral ng dating Prime Minister Abe Shinzo noong 2022. Tiniyak din ni Ambassador Indo na ang Japan ay patuloy na magbibigay suporta para sa kapayapaan ng Mindanao para sa mga susunod na taon. Ito ay mananatiling malapit na mata sa sitwasyon upang matiyak na ang halalan sa susunod na taon para sa Bangsamoro Parliament ay gaganapin sa isang patas at demokratikong paraan. Ipinaabot din ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagpapahalaga sa mga proyektong kooperasyong pangkaunlaran ng Japan sa Mindanao at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pangako ng Japan sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao. At sa huli, nagkasundo sina Japanese Ambassador Indo at Vice President Sara Duterte na kapwa palakasin ang bilateral na relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ayon pa sa balita ng Mindavote, Vice President Inday Sara Duterte on Tuesday, September 17, expressed her gratitude to Japan for its support in Mindanao's development in the peace process. The Vice President and Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, meet on Tuesday to discuss the two countries' bilateral relations as well as the economic and peace process development in the Mindanao region. VP Duterte also conveyed her appreciation for Japan's development cooperation project in Mindanao and expressed her gratitude for Japan's commitment to the Mindanao peace process. The statement from the Japanese Embassy in Manila read, the statement also said that Endo also expressed Japan's support to the Mindanao region in the ongoing peace process there. Endo also affirmed that Japan will continue to provide support for the Mindanao peace process for the succeeding years and it will keep a close eye to the situation to ensure that next year election for Bangsamoro Parliament will be held in a fair and democratic manner. The embassy said, first regional Bangsamoro parliamentary election will be held next year after the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao approved the Bangsamoro Electoral Code. Unquote. Dito natin makikita mga kababayan ang tunay na pagmamahal ng Vice President na si Sara Duterte sa mamamayang Pilipino dahil patuloy pa rin sa pagtupad ng kanyang mandato sa kabila ng tila hindi pagsuporta sa kanya ng gobyerno ngayon na kahit patapyasan ng Kamara ang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025 ay hindi patitinag ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte dahil sa patuloy na suporta sa kanya hindi lamang ng taong bayan maging ang taga-ibang bansa ay patuloy na sumusuporta sa kanya. Umani naman ang suporta sa taong bayan ng pangalawang Pangulo at hindi napigilang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit taga-ibang bansa, alam kung sino ang tunay na naglingkod sa ating bayan. Ama't BP Sara sa tunay na pagpahalaga sa ating mahal na bansa. Tatak Duterte, yung hindi umaalis ng bansa at gumagastos ng napakalaki pero nakakuha ng investment. Samantalang yung umaalis at todo gastos sa travel, i-pledge ilang nakukuha. Wala pang kasiguruhan kung ibibigay nga. See the difference? Mas marami pang taga-ibang bansa na si BP ang binibisita kaysa isa dyan.
Duterte forever. Oh, ang galing talaga ni VP Sara. Palagi na lang pinupuntahan ng mga importanteng tao at hindi lang lokal, pati mga dayuhang opisyal ng gobyerno. Ang laki talaga ng tiwala nila kay VP Sara. Nakita siguro nilang mapagkakatiwalaan talaga si VP dahil talagang binibigyan nila ng panahon at oras na bisitahin ang kanyang opisina. Alam ko na ngayon bakit deserve ni VP Sara Duterte ng malaking budget. Dahil ang VP Sara masipag at totoong naglilingkod sa bayan. Kasi pati matataas na opisyal ng mga taga-ibang bansa, binibigyan talaga nila ng oras ang ating VP na bisitahin at dalawin ang opisina. Alam naman natin kung gaano kaimportante ang kanilang oras, lalo na't mga leader sila. Pero talagang naglalaan sila ng oras dito at nagbibigay din ng tulong. Siguro nakita nilang tunay na mapagkakatiwalaan ang ating VP Sara at bilib sila sa husay nito bilang isang VP. Unquote. Ihahambing po natin ang mga panuntunan sa Philippine government at sa US government. Babanggit po kasi na doon sa US, while Congress can cite resource persons in contempt, yung determination ng actual culpability is transferred to the courts, which is dapat ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. Mayroong nagtatanong ditong netizen, na, nakikita po ba ninyo na mukhang may nagkakaroon na ng trigger happy sa dispensing ng power, no, diyan sa mababang kapulungan in terms po sa pag-i-issue ng contempt orders? Oo, MJ. Sa tingin ko, pataasan sila ng numero ng isa-cite in contempt. At ang sinang-cite in contempt ay karamihan very close to the former President Duterte. Nakita natin yan yung isang PNP na babae na halos umiyak na. Nakita natin yung isang commissioner ng Napolcom na talagang binastos, question, ang bilis mo ng promotion mo, etc., etc. I mean, it's really bordering in incredulousness na hindi mo maintindihan saan ba nyo gustong dalhin ito. Parang gusto nilang punahin lahat ng mga na-appoint, lahat ng mga associated kay President Duterte. So makikita mo, kaya lumalabas, politika. Kasi kung hindi yung politika, hindi dapat nagkaroon ng quad. Kung hindi yun politika, hindi dapat na i-refer yung privilege speech na wala namang walang kalatoy-latoy, i-refer sa committee. At hindi, kung walang politika, hindi ang isang first-time chairman, first-termer, ay kaagad mag-hearing na hindi niya pa naiintindihan ang rules. Hindi nga marunong mag-preside. So, alam mo, yung si Congressman Chua, dati ang konsihal ng Maynila, pati yung si Valerioso, konsihal ng Maynila, no? Hindi ibig sabihin marunong ka sa konseho, dadalhin mo yung kulturang yon sa House of Representatives. Pero, ang gusto ko rin sabihin, bumaba na ang kalidad ng legislative skills and expertise dito sa 19th Congress. Nakakalungkot. Opo, pero tila kini-question din ni Congressman Valeriano po, Prof, dahil wala daw siyang naramdaman sa kanyang lugar na mayroong natulungan itong ang pangalawang Pangulo. Alam mo, Admar, sasagutin ko siya. Punta siya, di ba nagkaroon ng sunog sa Tondo? Distrito niya yon. Si BP, yung assistants ni BP, alas 3 ng madaling araw, pumunta na doon. Sila yung nagpakain ng mga nasunugan. Hindi niya nararamdaman yon. O baka iba na siya. Hindi na siya yung dating konsihal ng lugar na yan. Tapos may isa pa doon, maganda yung tinanong mo, may isa siyang linya doon sa speech niya. Sinabi daw ni VP Sara na sa NCR at hindi nila naramdaman bilang kongresista. Yun very telling kasi ang gusto nila, kung national ka, ibaba mo sa kanila para sila bida. Yan ang ginagawa ni Speaker eh. Ibababa dun sa kongresista, kongresista ang magdidistribute. Siyempre bida.
Ang isa pang napakasakit na practice, yung binababa ang pondo, ang tawag nila doon parking. Pinapark yung pondo sa local government. Tapos yung local government ang nagde-disseminate. Hindi ganon si BP Inday. Bakit? Kasi nga, yung fiduciary role niya, sandali lang, ako ang binigyan ng perang ito, sisiguraduhin ko na naaayon dun sa paggamit. Ang gusto mangyari ni Valeroso, oy, Kong, meron kaming ayuda, o i-release ko sa'yo ha, pumunta ka dyan. Na hindi yun, siguro dapat ibahin niya, hindi speaker, sistema ang ginagawa ni BP. Ang ginagawa ni BP, serbisyo. Hindi pera. Yung serbisyo kasi dinadala mo yung may pera ka, services ang binababa mo. Iba yung may ayuda ka, binababa mo yung pera in the guise of serbisyo.